Ang lalaking hinintay ko sa ex, ang bulaklak ng kaulan ng aming paaralan, ay siya pa rin ang pinakamaganda at pinakakool na bulaklak. Siya ay parang isang uri ng lason, bawat hibla ng kanyang buhok ay parang nang aakit sa akin. Tuwing nagkikita kami, hindi ko mapigilan ng sarili ko na lumapit pa ng kaunti. Pero siya, malamig na hinawakan ng kamay ko at sinabing, "Pigilan mo nga, pwede ba? Ilang buwan na kaming magkakilala." Pero kahit ang tiyan niya, hindi ko pa man din nahawakan. Kahit na ang abs niya ay hindi ko pa nakita. Nainip na ako, kaya iminungkahi ko na maghiwalay na kami. Ang bulaklak ng kaulan ko ay agad na nasaktan. Hindi ba sabi mo, kapag nakuha mo na, saka mo hindi na pinapahalagahan. Pero malinaw naman na hindi mo pa ako nakuha. Sabi niya, siguro nga gusto mo lang ang hitsura ko. Sige, hitsura na lang. Balik tayo. Sumama ka sa akin sa bulaklak ng niebe sa Mayo at pakinggan natin ang audio drama na Simi, Trum-Truong. Maligayang pakikinig sa inyong lahat. Ang bunsong kapatid sa dorm ay may bagong nobyo at ayon sa tradisyon, inimbitahan niya kaming lahat sa dorm na kumain. Nag-text ako kay Komish na matagal nang hindi sumasagot. Sa wakas, tumawag siya pabalik. Pwede ako sa weekend. Kakalaro ko lang ng basketball, sabi niya. Ang mahinang paghinga at ang malalim, mainit na boses niya sa telepono ay parang may kuryenteng dumaloy sa akin na nagpanginig sa puso ko. Ang puso ko ay biglang napuno ng mga pink na bula at napangiti ako ng parang tanga. Akmang sasabihin ko na pupuntahan ko siya nang marinig ko ang tamad niyang boses. Pero may isang kondisyon, wag mo akong hawakan ng ganoon. Napatigil ako, namula ang mukha ko. Hindi naman, hinawakan ko lang naman ang kamay mo. Sabi ko, sigurado ka. Hinawakan mo lang ang kamay ko. Panunokso niya. Mula sa daliri hanggang sa braso. Kung hindi ko pinigilan, baka kung saan pa napunta ang kamay mo. Natamimi ako. Nahihiya pero walang masabi. Si Komish ay parang lason, may kakaibang atraksyon na hindi ko kayang labanan. Bago ko siya nakilala, ako ang mabait na babae na sumusunod sa mga patakaran. Pero pagkatapos, naging ako na ang palaging gustong lumapit sa kanya. Ang bawat bahagi ng katawan niya ay kaakit-akit, bawat galaw niya ay nakakabighani. Ang boses niya, ang amoy niya sapat na para mapasaya ako. Pero kahit mukhang approachable siya, malamig at seryoso siya sa nakakainis na paraan. Tuwing susubukan ko siyang halikan o hawakan, pinipigilan niya ako gamit ang kanyang cool na bad boy vibes at sinasabing, bagong kilala pa lang natin ang isa't isa. Dahan-dahan lang. Hindi ako komportable sa masyadong intimate na kilos sa harap ng iba. Kontrolin mo ang kamay mo. Pwede ba? Naramdaman ko na parang pinipilit ako sa isang bagay na ayaw ko. Nahihiya pero wala akong magawa. Sa isip ko, bakit ako nagkaganito? Nang maglaon, naintindihan ko na ito ang natural na damdamin. Isang tunay na pagkakakilig mula sa puso. Isang likas na atraksyon. Para hindi matakot ang bulaklak ng kaulan na hinintay ko ng mahirap, kailangan kong pigilan ang mga maling iniisip at panatilihin ang imahe ng isang mabait na babae. Nang gabing iyon, sa buong hapunan, maayos ang kilos ko, maingat ang pagsasalita at tamang-tama ang galaw. Kahit na si Bunso ang nagdala ng nobyo para ipakilala, ako pa ang mas nahihiya. Napansin ni Komish na ilang beses siyang tumingin sa akin. Pagkatapos kumain, nanood kami ng pelikula. Matalinong pumili ang presidente ng dorm ng isang horror romance film. Sa paligid, maraming magkasintahan ang naroon. Minsan, sumisigaw ang mga babae ng mahina. Sinusundan ng mga banayad na pag-alo mula sa mga lalaki at sa huli, mga halik na nakapapulan ng mukha. Ako lang ang nakaupo ng tuwid. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil nahihilo ako sa amoy ni Komish na napakabango na nagpapalabo sa isip ko. Hindi ko talaga naintindihan ang pelikula. Nang mapansin ko, isang mainit na eksena ang ipinapakita sa screen. Napangisi si Komish at sinabing, alam ko na gusto mo ito. Namula ang mukha ko. Hindi alam kung saan magtatago. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Pagbalik ko, nasa isang nakakakilabot na eksena ang pelikula. Sa dilim, maingat akong bumalik sa upuan gamit ang ilaw ng phone ko. Biglang may sumigaw sa screen at sa gulat, nadapa ako kay Komish. Napahinga siya ng malakas
hinawakan ang pulso ko at sinabing, "Huwag kang magpapabaya kahit isang segundo. Gusto mo bang mamatay ako sa ganitong paraan?" "Sorry, hindi ko sinasadya." Sabi ko, nagmamadaling bawiin ang kamay ko. Pero hinila niya ako ng mas mahigpit. Hinintay niya ang buhok ko at tinanong, "Natatakot ka ba?" Natulala ako bago napagtanto na tungkol sa pelikula ang tanong niya. Tumango ako at sinabing, "Oh, nakakatakot talaga." Tumawa siya. Tinakpan ang mga mata ko at sinabing, "Huwag kang tumingin ng ganyan. Parang lobo." Baka maniwala pa ako. Hinila niya ako pabalik sa upuan. Hinintay ako sa kanyang dibdib. At sinabing, "Ganyan ba? Okay na. Magpakaayos ka at manood ng pelikula." Nahihiya. Idinikit ko ang mukha ko sa dibdib niya. Hinintay ang kanyang amoy na parang damuhan sa ilalim ng araw. Sa ilalim ng malabong ilaw, ang kanyang mukha ay parang mula sa isang comics makapal na kilay, malamig na mata, matangos na ilong, at manipis na labi na may kaakit-akit na kurba. Hindi ko mapigilan, lumapit ako ng lumapit, pero biglang hinintay niya ang labi ko. May lamok, sabi niya na may inosenteng ngiti. "Gusto mo bang halikan ng lamok para sa akin?" Natawa siya at itinulak ako pabalik sa upuan. "Shh, hindi ka pwedeng bigyan ng pagkakataon. Sa pampublikong lugar, huwag kang magmalikot." Okay, galit na galit ako. Pero sa puso ko, nahihiya at nalulungkot ako. Pagkatapos ng pelikula, nagpatuloy kami sa isang bar para maglaro ng Truth or Dare. Habang umiinom, lalong naging mainit ang mga tanong. Nang lumipat ang bote kay Comich, tinanong ng presidente ng dorm, "Sige, halikan mo ang nobya mo." Nagkagulo ang paligid. Sumisigaw ng halikan. Halikan? Napilitan akong tumingin kay Comich. Pero hindi siya gumalaw. Sa huli, nagmakaawa ako. Pwedeng sa pisngi na lang, tumawa ang lahat. At sa wakas, sumang-ayon sila. Pero si Comich, tumingin lang sa akin ng malamig. Hindi gumagalaw. Sa huli, kinuha niya ang baso ko ng alak at sinabing, "Sorry, may sipon ako. Ayaw kong mahawa siya." Ako na lang magpapaputok ng 3 baso at uminom siya ng 3 baso ng alak ng diretsyo. Nalungkot ako. Mas gusto niyang uminom kaysa halikan ako. Mahal niya ba talaga ako? Ang pagkakakilala namin ay nagsimula sa isang lihim na pagkuha ng litrato. Isang araw, habang naglalaro siya, napapaligiran siya ng mga babae. Dahil mahilig ako sa photography, sumali ako at kumuha ng mga litrato niya. Pero nahuli niya ako, kinuha ang kamera ko, at binura ang mga larawan. Bakit ako lang? Marami namang kumukuha. Sabi ko, galit na galit. Pero nang ibinalik niya ang kamera, napansin ko na may isang larawan na hindi niya nabura, isa kung saan hinintay niya ang damit at kita ang kaunti sa kanyang abs. Tuwing tinitingnan ko ang larawang iyon, hindi ko maiwasang humanga sa kagandahan niya. Pagkatapos ng ilang buwan, nakakuha ako ng bagong order para sa photoshoot at si Comich pala yun. Gusto niya ng mga kaswal na larawan para sa isang kompetisyon. Sa kabutihang palad, hindi niya ako naalala. Pero habang kinukuhanan ko siya, nahirapan ako. Kailangan kong ayusin ang pose niya, ang ekspresyon niya, at ang bawat haplos ko sa kanya ay parang apoy na sumusunog sa mga daliri ko. Pagkatapos, idinagdag niya ako sa WeChat at nagbayad. Pero may kakaibang atraksyon siya na hindi ko maipaliwanag. Makalipas ang 1 buwan, napansin ko na dumami ang mga order ko. Nalaman ko na ang mga larawan ni Comich ay na-post online na may contact info ko. Nag-alala ako na baka isipin niyang ginamit ko ang mga larawan niya para sa publisidad. Nang nagkita kami ulit, mukhang kagagaling niya sa isang laban, may dugo sa labi niya, at malamig ang tingin. Ipinaliwanag ko agad na hindi ako ang nag-post ng mga larawan niya. Pero bigla niyang sinabi, "Gutom na ako, kain muna tayo." Sa isang iglap, nakaupo na ako sa harap niya sa isang maliit na kainan malapit sa school. Habang ipinapaliwanag ko pa rin ang sarili ko, biglang may babaeng maganda mula sa Foreign Language Department ang pumasok. Umiiyak. "Bakit mo ako binlock? Bakit mo ako iniiwasan?" Tanong niya kay Comich. Tumingin siya sa akin at akala ko gusto niyang umalis ako. Tatayo na sana ako, pero bigla niya akong hinila sa kanyang dibdib at hinintay ang labi ko. "Hindi mo ba nakikita? May gusto na akong iba," sabi niya. Nawala ang lahat sa paligid ko, danas-danas ko. Iyon ang unang halik ko. At sa sobrang gulat, tinanong ko siya, "Pwede ko bang ligawan ka?" At
Kahit hindi pa rin malinaw ang isip ko, sumang-ayon siya. Kaya naman, sinimulan ko siyang ligawan, nagpadala ng almusal, nag-imbita ng hapunan, bumili ng tubig kapag naglalaro siya. Isang buwan pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko at nag-post ng larawan namin sa social media na may caption na siya lang ang okay. Pero pagkatapos naming maging opisyal, napansin ko na hindi ganun kadali ang lahat. Sa halip na matamis na pag-ibig, puro kami nasa library, nag-aaral ng bokabularyo at naghahanda para sa exams. Kahit gaano ko siya gustong halikan, palagi niya akong pinipigilan. Isang araw, sa sobrang inis, sinubukan ko siyang halikan habang lasing. Pero tinakpan niya ang bibig ko at sinabing, puro kalokohan ang nasa isip mo. Ano, gusto mo lang talaga ang hitsura ko. Nahiya ako, pero hindi ko siya binigyan. Tinanong ko, ayaw mo ba talaga? Pero sinabi niya lang, dahan-dahan lang, darating din ang lahat ng natural. Isang beses, sa sobrang pagnanasa, hinintay ko ang liig niya at nag-iwan ng halik. Galit na galit siya at hindi ako kinibo ng 1 linggo. Nagsisi ako at nangako na hindi na mauulit. Pero isang araw, nagkita kami ulit. May nakita akong babaeng maganda na umiiyak sa balikat ni Komish. Hindi siya itinulak palayo, bagkus binigyan niya pa ng tissue. Nalungkot ako, hindi pala dahil sa prinsipyo, kaya ayaw niya ng halik o yakap, kundi dahil hindi niya ako mahal. Kaya naman, nag-text ako sa kanya. Pagod na ako. Hiwalay na tayo. Pagkatapos, binlock ko siya at inalis sa contacts ko. Pero patuloy siyang tumawag. Sa huli, sumagot ako. Pagod na. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Galit na galit. Hindi ba sabi mo, kapag nakuha mo na, saka mo hindi na pinapahalagahan, pero hindi mo pa nga ako nakuha? Dahil ba hindi kita hinintay nung gabing yon? Tumawa ako ng mapait, siguro nga. Bumaba ka na? Pag-usapan natin, hindi kailangan. Isang halik lang naman yon. Bakit kailangang gawing malaki? Sabi niya, at may malamig na tawa. Talagang gusto mo lang ang hitsura ko. Oo, gusto ko lang ang hitsura mo. Huwag ka nang tumawag. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sabi ko, at ibinaba ko ang telepono. Pagkatapos, umay 596 ako. Pero kahit anong gawin ko, wala akong ganang magpatuloy. Sinabi ng bunsong kapatid sa dorm na magsimula ako ng bagong relasyon, pero wala akong interes. Isang araw, sa klase, nakita ko si Komish. Malamig ang tingin niya sa akin, puno ng galit. May lumapit sa kanyang babae at idinagdag niya ito sa WeChat sa harap ko. Nasaktan ako, pero hindi ko pinakita. Pagkatapos ng klase, mukhang gusto niya akong lapitan, pero may ibang babaeng lumapit sa kanya at umalis sila. Nalaman ko na siya ang bakngoyat kwang niya, ang hinintay na pag-ibig. Napagtanto ko na ginamit niya lang ako bilang panangga. May ipinakilala sa akin ng bunsong kapatid, isang mabait, masiglang lalaki na si Tamhaw. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Isang araw, sa isang tea shop, nagkita kami ni Komish at ng grupo niya. Hindi ba yun siya? May bago na agad pagkatapos ng breakup. Sabi ng mga kasama niya, nang magdala si Tamhaw ng inumin. Biglang nagsalita si Komish. Huwag kang magdala ng malamig na inumin. Mahina ang tiyan niya. At idinagdag pa niya, hindi rin niya gusto ang mangga. Ngumiti ako kay Tamhaw. Nagbabago ang panlasa ng tao. Gusto ko itong subukan. Galit na galit si Komish, pero hindi ko siya pinansin. Sa isang pagkakataon, inimbitahan ako sa isang swimming event. Nakita ko si Tamhaw, pero wala akong nararamdaman. Napagtanto ko na si Komish lang ang nagpapakilig sa akin. Nalungkot ako baka hindi ko na maramdaman ito para sa iba. Isang gabi, hinintay ako ng kaibigan ni Komish. Lasing na si Komish, ayaw umalis sa bar. Tawag siya ng tawag sa pangalan mo. May kinakalaban pa siya at gusto na nilang tawagan ng pulis. Pumunta ka na lang, pakikalmahan mo siya. Galit na galit ako. Pero nang makarating ako sa bar, nakita ko siyang lasing, magulo ang damit at may sigarilyo sa kamay. Dumating ka na rin. Sabi niya, tumatawa ng mapangakit. Masarap ba ang abs na hinintay mo? Lumapit ako. Akmang sasabihin na umuwi na siya. Pero bigla niya akong hinila at idinikit sa sofa. Huwag kang maghanap ng iba. Huwag kang makipaghiwalay. Kung itsura lang ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo lahat. Pero kapag nakuha mo na, pahalagahan mo.
Kung hindi, hindi kita patatawarin. Nagpumiglas ako, pero hinintay niya ang liig ko. Sinasabi mo na wala kang nararamdaman para sa akin. Alam mo ba kung gaano ako nagpigil? Akala mo ikaw lang ang may ganang yon. Umiyak ako. At bigla siyang tumigil. Nahihiya. Sorry, natakot kita. Umuwi ka na? Pag-usapan natin mamaya. Pagka-uwi ko, nagkulong ako sa kwarto. Takot na sumagot ng telepono. Hindi ko alam kung paano siya haharapin, pero napagpasiyahan ko na hindi ko na kayang ipagpatuloy kay Tam Hao. Sinabi ko sa kanya na hindi kami bagay. Naramdaman ko na ang tunay na pag-ibig ay kakaiba. Kung sakaling maghiwalay kami ni Komish, hindi ko kayang maging kaibigan lang sa kanya. Isang araw, narinig ko ang boses ni Komish. Nakita ko siyang nakatayo sa harap ng isang lalaki. Hinintay ang isang babae sa likods. Babae na umiiyak, hinintay ang braso ni Komish. Nakikita mo, siya ang bagong nobyo ko. Ako lang ang mahal ko, sabi niya. Parang sinaksak ang puso ko. Akala ko, siya ang baknguyat kwang niya. Akmang aalis na ako, pero hinabol niya ako. Tintin, hindi ko nobya ang babae ngayon. Kapatid ko siya si Tam. Hao rin ay tinuturing akong kapatid. Paliwanag niya, hindi ako naniwala. Pero hinila niya ang babae at sinabing, kapatid, ipaliwanag mo. Ngumiti ang babae. Anong ipapaliwanag? Gusto lang ng kapatid ko na hindi siya guluhin ng mga ex niya. Pagkatapos, inilahad niya ang kamay. Kumusta? Ako si Tian Jiao Jiao. Kapatid niya, magkaiba kami ng ina. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Noong maliit ka, nag-aral ka sa Kim Doong Kwang Kindergarten. At ang palayaw mo ay Tio Tintin. Di ba? Hindi pa tapos ang paliwanag. Itinulak siya palayo ni Komish. Pero sumigaw pa rin siya. Hipag, magtiis ka sa kapatid ko. Mukha siyang malikot, pero talagang matigas ang ulo niya. Pero mabuti siyang tao gwapo at malalim ang pag-iisip. Walang pagsisisi sa pagpili sa kanya. Nang umalis ang lahat, hinila ako ni Komish sa isang bench sa ilalim ng puno. Nagpaliwanag siya na anak siya sa labas. At dahil sa karanasan ng ina niya, natakot siyang maging malapit sa iba. Plano ko sanang dahan-dahan mong makita ang mga magagandang katangian ko, pero mukhang wala kang pasensya. Sabi niya, at idinikit ang ulo sa leeg ko, parang isang malaking aso na gustong himas-himasin. Basta wag mo akong iwan, gagawin ko ang lahat. Tinanong ko kung bakit alam ng kapatid niya ang palayaw ko. Ngumiti siya ng may uod. Hindi mo ba naalala? Bata pa tayo. Sinabi mo na ang mga mata ko ay parang mga bituin. At ikaw ang Tio Tintin. Sabi mo pa, lagi tayong magkasama. Natulala ako. Hindi nga, gano'n na ba ako kagaling magpaligaw noon? Tumawa siya. Sabi mo pa nga, ako ang pinakamamahal mo. Pero ngayon, parang hindi mo na ako naaalala. Habang inaalala ko ang mga lumang larawan, napasinghap ako, hindi nga, ikaw ba yung tahimik na batang parang manika? Tumawa siya ng pilyo. May amnesia ka na ba? Ting-ting! Pero kahit nagbago ako, mahal mo pa rin ako mula sa unang tingin. Hindi yon dahil sa hitsura hinintay mo ang kaluluwa ko. Tommy, hindi ako ang kapatid mo at hindi rin ikaw ang nanay mo. Maniwala ka sa akin, maglalakbay tayo sa sarili nating landas. Huwag mo akong bitawan at hindi rin kita bibitawan. Sabi ko, Chinshi, tumingin sa akin si Komish ng matagal. Pagkatapos ay inalis ang tingin. Hinintay ang dibdib niya at huminga ng malalim, parang sumusuko. Bakit pakiramdam ko parang madali pa rin akong maloko tulad nung bata pa ako? Sabi niya, sinong manluloko sa'yo? Seryoso ako. Sabi ko, seryoso. Kaya ba kailangan ko pang pigilan ang sarili ko? Sabi niya, biglang lumapit. Ang mga mata niya'y may kakaibang ningning. Sabihin mo, anong gusto mong gawin? Bulong niya sa tenga ko. At ang labi niya'y bahagyang dumampi sa labi ko, puno ng pangakit. Maraming chismis diyan sa labas tungkol sa akin. Hindi ba dapat patunayan ko na parang binuhusan ako ng malamig na tubig, tulad ng Niagara Falls? Tumawa ako ng pilit, mukhang nagsisisi. Sorry, hindi ko kaya ngayon. Sabi ko, galit na kinurot ni Komish ang pisngi ko. Pero sa wakas, huminto na rin siya sa pang-asar. Sumandal siya sa upuan, relax na relax. At inilagay ang mga paa sa isang tabi habang humuhuni ng kanta. Ang malalim at mainit niyang boses ay puno ng kasiyahan na hindi maipaliwanag. Ang tamad at relax niyang itsura
ang tunay na nakakaakit sa mga tao. Nakaupo ako, tinitingnan siya, at unti-unting naramdaman ko na nauuhaw ang bibig ko. Tiningnan ko siya ng may pag-asa at mahinang sinabi, "Tommy, gusto ko sanang himasin ka. Pwede ba?" Umiling ako, namumula ang mukha, at nanginginig na inilahad ang kamay ko. Hindi gumalaw si Kumish. Tinitingnan lang ako na parang natatawa pero hindi ngumingiti. Hinintay ko siya. At sa wakas, hinintay ko ang loob ng damit niya. Diyos ko, pagkatapos ng 6 na buwan, sa wakas, nahintay ko rin ang kanyang abs parang mga batong makinis at matigas. Ang excitement ko ay agad na nakalimutan ang sakit ng tiyan ko. Ang mood ko ay bumuti ng todo. Nakita ko na handa siyang makipagtulungan, kaya hindi ko napigilan at lumapit pa. Tiningnan ko ang leeg niya, sinusundan ang paggalaw ng kanyang lalamunan, at mahinang sinabi, "Parang lamok, pwede bang humalik ng kaunti?" Tinitigan ako ni Kumich. Hindi nagbago ang posisyon niya, at huminga lang ng malamig mula sa ilong. "Nobya, huwag ka nang magmalikot. Pwede ba?" sabi niya. Huminga ako ng malalim. Malungkot na binawi ang kamay ko. "Mali ako. Huwag kang magalit. Huwag mong gawin ulit yung hindi mo ako pinapansin ng 1 linggo." Sabi ko, bahagyang natigilan si Komich. Umiwas ng tingin at huminga ng malalim. Sa wakas, hinila niya ang kwelyo niya, lumapit sa akin, at sinabi, "Sige, talo na ako sa'yo. Humanap tayo ng mas pribadong lugar." Natuwa ako at napatalon sa kanya. Nanginginig ang buong katawan niya at biglang naging malalim ang mga mata niya. Tinakpan niya ang mga mata ko, mukhang may hinanakit. "Huwag kang tumingin ng ganyan. Baka maging lobo ako. Huwag kang magsalita. Hindi na ako magpapakabait," sabi niya. Tumawa ako ng malakas habang nakasubsob sa kanya. "Sige, Nupyo, mahaba pa ang hinintay natin. Magkasama tayong maglalakad. Panatilihin natin ang pag-ibig natin at abutin natin ang masayang wakas natin